daming commercial. Grabe. Um, okay, kasi nagbabayad tayo sa may-ari. And then, salamat sa kanila. Selena Gomez and the Scene. Okay. So, ito naman, April 10, 2024, 8:49 a.m. Parang, habang namimilipit ako ngayon, ano-ano na pumapasok sa isip ko, syempre. Ito yung scenario. Um, Actually, ang mga nakita ko dito sa scene ay mga boys, no? Particularly is sila Prince Martin, ganyan. And then, kinlik ko lang siya. Kinlik ko lang. Basta ganun, pipili ka lang ng isa, and then sundan mo na lahat. So, ito yun. A Year Without Rain, Slow Down, The Making of Love on, Dear Future Husband, Focus. Malalaman ko na kung ano nangyayari behind the scene. Kahit hindi ko sila minomonitor, parang ini-inform ako na to na ito nangyayari. Kasi magaling itong, ito eh, magaling yan eh. Trabaho nila talaga yan. So, kahit hindi ako nag-iimbestiga, malalaman at malalaman ko kung ano nangyayari behind. Kasi ganun ang ginagawa mismo nito computer. Na refund sister, wall, fund ni sister actually. Fund ni sister. Ref fund. Tagalog kasi yung ref. So, ngayon, ganun yun. And then, pumapasok sa isip ko yung, kasi si Cristeta, mahilig kasi siyang tanggal ng pamalo niya. Dodge a bullet, yung Selena Gomez. Yung dapat palo na siya, dapat kulong na siya, hindi siya makukulong kasi inuunahan na niya lahat. So, ito yung magandang example, no, na ito, sinasabi ko, hindi dahil masama ako mag-isip. Sinasabi ko to kasi yung sinasabi nila, kumbaga na-feed ako ng mga ganitong thoughts. Matagal na. So, ngayon, hinuhuli ko na to. Kumbaga, ito yung best example na nangyayari sa akin to. Na-catch ko na yung mga example na hindi ako nag-iisip ng gano'n. Parang, nag-feed din ako ng gano'n. At ngayon, minomonitor ko kung tama. Papatunayan ko, tama yung sinasabi sa akin. Kasi minamalas nga ako, tsaka nakikita ko kapag may mga target sila. Ang problema, hindi ako pwede makialam kasi pinapalo ako. Kaya yung dasal ko sa akin talaga, parang, Lord, tulungan mo sila, gano'n. Kasi pag nakialam ako, napapalo ako. Gano'n. Eh, gusto ko magpahinga kasi lagi ako napapalo. Kaya, parang isa sa mga style ng pagpapahinga ko na hindi ako palaging napapalo, huwag muna ako makialam. Pero yung mga burdens, hanggat maaari, nila, sinusubukan kong maiwasan. Patas to sa lahat to ha. Sa lahat. Nagkataon na kung bakit hindi ko rin maintindihan. Puro kaliwa yung nasa harap. So, ang pumapasok sa isip ko, una na nga yun, nang-aagaw si Chris ng pamalo. Kung hindi siya si husband, ang gumagawa nun para sa kanya. Si mga supporters niya, gumagawa para sa kanya. Yun yung unang pumapasok sa isip ko ngayon. Pangalawa is, nagsabi siya noon sa isa niyang shorts, isa niyang video na may pumasok sa bahay mo para event. Tapos, nung binasa ko naman yung may pumasok sa bahay ko para event ako ng event dito. Tapos, nakita ko naman dun sa movie na Etiquette of Mistress. Siya rin yun. Nandun yung clue
na siya yung gumagawa ng event. Okay? So, huli ko na siya sa Epitaph of Mistress ng movie niya. Tapos yung video niya na yon na nagsasabi na may pumasok dyan para event ka ng event. Yun yung parang nilaglag na nila kasi ako. Yun yung sinasabi ko na nilaglag ako. Tapos, parang hindi pa kasi ako nalalaglag. Sinigurado nila yon na malalaglag ako. Ngayon, ang hindi niya alam, babalik sa kanya yon. Dahil, ngayon, ako nung naisip ko, pang-grab ko na yon. Diba? Pang-grab ko yun, yung pagkakamali na yun. Na hindi ko nga mag-grab, pang-grab. Alam mo na pag pang-grab. So, hindi ko nga mag-grab kasi masyado nga akong nakakulong dito. Marami akong nararamdaman. Hindi ako nakakapag-exercise man lang. Lagi akong nahihilo. So, siguro mag-blood donation, magic, mga gano'n. Kasi lagi sa mga iniinom kong gamot, unstable ako. Or pag wala naman, napansin ko wala naman ako iniinom, basta maantukin lang ako. Oo. So, ganun sila kahirap i-defeat. Tapos, financially, wala na rin ako. Cashless ako. Umabot sa point na cashless na talaga ako. So, yun ang sinasabi ko. Ngayon, eto pa yung song. So, una, she dodged a bullet, yung dapat para sa kanya, hindi mapapunta sa kanya. Inuunahan niya mga pamalo niya. Pwedeng siya, si husband, o yung mga supporters niya na nag-Taylor Swift sa likod. O yung mga nag-hack nga, yung mga hacker ko nga. Kasi sila yung pumasok sa bahay mo para event. Diba? May pinost akong mga hacker na pumasok daw sa bahay para event. So, yung mga hacker ko na yun. Yun yung mga ipapakita ko mamaya. And then this song, sinasabi niya na, eto, A Year Without Rain, kung bakit di ako successful. Ganon. Ito yung songs na nagpapatunay ng kanilang manipulations. Ganon ka-honest yung computer. O diba? Kaya ako naman, salamat sa mga sponsors kasi kahit paano, nasira ko yung computer, nababayaran ko naman sa pamamagitan din ng mga sponsors. Diba? So, ayun, gusto ko lang din bumawi kahit paano kasi, and then, eto na yung sunod-sunod na magpapatunay at ang na-realize ko, eto yung mga kasabot sa nakawan ng mga artist na singer. Yung mga singer na kasabot sa pagnanakaw or sa dear future husband ko, mga ganun. Sila yung mga kasabot. And then, ito na rin yung mga songs na magpapatunay na ito yung destiny mo. Ganito gagawin nila sa'yo. Parang, huwag ka masyadong umasa kasi mahina ako dito. Para kung may kryptonite, mahina ako. So, more or less, ito ko yung masterpiece kasi nila si EJ. Kasi pag ako umuwi at nagsumbong sa pulis, baka kunin nila yung anak ko. Kasi ang talagang target nila, kumbaga Cotton Eye Joe with Ann Curtis naman, and Chris din, Cotton Eye Joe, si Rufa din, ganun din, Cotton Eye Joe, si EJ ang mga target nila. So, ganun ka-complicated yung situation ko. Kaya nahirapan ako mismo sa ano na to. Ganun. Ngayon, ang kailangan mo rin tandaan is si Chris, ang quote niya, si sister. Ang quote ni Chris, si sister. So, iniisip ko kung may nabibenefit ba si Chris, nabibenefit din ba ni sister yun? So, sinisira ko yun. Kaya baka nahihirapan ako ngayon, cashless ako. Sinisira ko yung discarte nila. This is the reason why, kung bakit gusto ko mag-solo, yung bang if ever this person wants to contact me, he will give me a phone. He will give me his own access na siguraduhin niya na sa amin lang yun. Kasi
Kasi gusto kong magsunod, nasasagasaan ko yung kapatid ko, nasasagasaan ko sila. At hindi ako sang-ayon na para ako ditong shadow, na kumikilos ako na para ako parasite shadow, na ati-atihan, sunod-sunungan. Gusto ko, hindi kasi ako ganito kagulo, ayoko na magugulong tao, ayoko nasasagot sa gulo. So, ayoko na masyado komplikado. Sila, ganun yata ang kalakaran nila, ganun yung system nila. Ayoko sumali sa mga ganun. Kasi bugbog na yung katawan ko at habang binablog ko ito ngayon, namimilipit talaga ako. Ilang araw na wala pa akong iniinom na gamot kasi cashless ako. So, napipilitan akong gawin ito kasi dumadating to, sayang naman. Sayang naman. So, eto pa ngayon yung mga proof. At ito yung na-realize ko ngayon, ito yung mga artist, mga kasabwat sa mga magnanakaw sa akin. Kasi dapat nakakulong na siya eh. Hindi nga siya makulong kasi iniiwasan na makulong siya. Ang nakakulong pa ngayon, ang nakakulong si Elon Musk ang nakakulong. Iniiwasan, dapat siya kasi ang naunang nakulong. Ganun. Tapos ngayon, ang mauna pang makulong, si si Elon yata. Ako, ganyan. Kami pa naunang makukulong na dapat siya noon pa. Sabi nga ng Presidente Duterte, dapat daw putol na yan. Siyempre, na-ICU ang Duterte, nagkasakit. Dahil sinabi niya yun. Pero kasi yung pag ganun, tinatapat nila sa akin, parang ako napapagbintangan. And then, ako naman, parang pinatanggal naman ako ni Sara Duterte. Dahil sa nangyari kay Rodrigo Roa Duterte. Tapos si Sara Duterte naman, dinala nila sa court kung ano-anong grounds ko, no. Pero dahil dun, kung hindi ako nagkakamali. Ganon yung, kumbaga, yung galaw kasi sa kaliwa, hindi mo pwedeng sabihin sa kanan. Kasi kaliwa nga yun, sikreto lang sila. Dapat tahimik ka sa kaliwa. So, ganoon. So, eto, tuloy-tuloy ko na ito ngayon. So, nagpapatuloy talaga. Sila talaga nanggigipit sa akin nila sister. Sila talaga nila sister. Ngayon, kaya siguro cashless na ako kasi hindi napeperwisyo ko sila. Ang gusto ko ngayon, if ever yung mga tao na to gusto akong kausapin, kanya-kanya sila ng phone, bigyan nila ako ng phone, kami-kami lang talaga mag-uusap kasi nahahak na eh. Para hindi sila mapahamak kasi sayang ang pera. Kung yung pera lang, kaya nilang ibalik. Pero kasi most of them, kinamamatay pa nila eh. Yun ang mahirap doon. Tapos may mga fans yan, may mga supporters. Sa akin na puputok lahat yun. Kapag pinalo nila, for example, si Prince Martin, itataon nila na kasalanan ko yun para ako mapapagbintangan. So, ganun to ka-harsh sa akin. Ganito siya kasi ang gusto nga, siguro security, yung mga ganon. Ganun siya ka-harsh sa akin. Kaya, ako naman, parang hanggat merong magagawa. Ganun. Kasi, di ba, parang, hindi kasi tama yun. Ngayon, gusto kong iiwas sa trouble yung kapatid ko, sila. Pero ayoko naman na nagigipit ako, kaya nagagawa ko to. So, ngayon, ang bala kong mangyari is, bigyan nila ako ng tigitigisang phone na hindi na para sa kanila. For example, if that person want to contact me, papadalan mo ako ng phone. Na yung phone na yun, ikaw lang at ako lang talaga ang nasa loob. Kasi pag hindi gano'n, lahat ng phone dito, hinahack. Para kasing, pwede siya sa official kasi, parang ginawa din siyang, nire-recognize din siya. Wala silang ibang choice na, kumbaga lahat sila baluktot. Kaya ang best choice na lang nila si Chris. Ganon.
So,